Sa kabila ng iba't ibang hamon sa buhay, kayo ay nananatiling matatag, palaban at masigasig na maitawid ang isa't isa at sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Nais ko ring manawagan sa lahat na sana ay maging matatag kayo at magkaisa para isulong ang ating mga pangarap bilang isang bansa. Lalo na ngayon na nahaharap tayo sa iba't ibang hamon. Maging mapagmatyag din tayo, maging alisto at agresibo sa mga gawain laban sa kasamaan at kriminalidad. Kapag may nakikita tayong kahina-hinala, i-report natin ito sa otoridad. Sa pagpapatuloy ng ating programa, ating pakinggan ang mensahe ng ating ika-15 Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Honorable Sara Z. Duterte. Upang basahin ang kanyang mensahe, salubungin po natin ang Chief of the Legal Affairs ng Office of the Vice President, Attorney Emily Rose B. Torrentila. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ko po basahin ang mensahe ng ating Vice Presidente, Sara Duterte, maraming salamat po muna sa paglalaan po ninyo, lahat po sa inyo, ng oras ninyo ngayong umaga para sa programa natin. Sa nakikita ko po, parang may mga nanay po, mga tatay, mga lolo at lola na nandito ngayon. Maraming salamat po sa oras ninyo sa pagpunta rito. Pagpupugay po sa inyong lahat, nais ko pong hilingin sa inyo isang masigawang palakpakan para sa bawat isa po rito. Maraming salamat po. Ipapasalamat din po tayo sa lungsod ng Maynila dahil din po sa kanila na isa patukaran po natin ngayong araw na ito ang activity na ito. Maraming salamat din po sa mga opisyalis ng barangay. Salamat po Chairman Felix Labadan at sa mga lahat po ng taga-barangay 135 na tumulong po sa atin ngayong umaga. Ngayon naman po ay babasahin ko ang mensahe ng ating mahal na Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong paglaan ng oras ngayong umaga. Alam ko ang kahalagahan ng inyong mga gawain at responsibilidad, kaya't lalo kong pinahahalagahan ang inyong pagdalo sa pagtitipong ito. Maraming salamat. Pangalawa, nagpapasalamat din ako sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa kanilang suporta na nagbigay daan sa tagumpay ng ating programa ngayong umaga. Maraming salamat sa pamunuan ni Mayor Honey Lacuna at lahat ng mga opisyal ng LGU ng Maynila. At huli, taos-puso rin ako nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa kanilang pagsusumikap upang maibigay namin sa inyo ang aming munting pamaskong handog. Sa araw na ito, hindi lang natin ipinagdiriwan ang kasiyahan at pag-asa, kundi isinusulong rin natin ang pagbibigay ng atensyon at pagpapahalaga sa ating komunidad. Handog natin sa mga minamahal nating mga pamilya dito sa Barangay 135, Tondo, Manila, ang diwa ng gift giving. Ang inyong sektor ang isa sa mga dahilan bakit may iba't ibang programa ang OVP at nais naming magtagumpay ang ating pamahalaan. Nagsusumikap kami sa OVP na itayo ang ating bansa na tumutugon sa pangangailangan ng bayan, lalo na sa pagkain, pagkakaospital, pag-aaral, trabaho, kabuhayan at iba pa. Nais natin na sa pag-asenso ng ating bansa, sabay nagtatamasa ng kaginhawaan ang lahat ng mga Pilipino. Sa kabila ng iba't ibang hamon sa buhay, kayo ay nananatiling matatag, palaban at masigasig na maitawid ang isa't isa. Ang inyong ambag sa ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng paggawa o trabaho ay nagbibigay ng mahalagang produkto at serbisyo at sumusuporta sa lokal na ekonomiya.
Patunay kayo na ang lahat ng sektor sa ating bayan ay konektado sa isa't isa at may kanya-kanyang tayong mahalagang kontribusyon sa kaunlaran ng bawat isa at kaunlaran ng bayan. Hangad namin ang inyong kaligayahan. Nais ko ring manawagan sa lahat na sana ay maging matatag kayo at magkaisa para isulong ang ating mga pangarap bilang isang bansa. Lalo na ngayon na nahaharap tayo sa iba't ibang hamon. Una, sa kapayapaan. Hindi lang nararamdaman ngunit kundi isinusulong din natin ito araw-araw. Hinihikayat ko ang pakikiisa ninyo sa ating mga programa para sa kapayapaan at ang aktibong pagtuturo ng tamang halaga nito sa ating komunidad. Maging mapagmatyag din tayo, maging alisto at agresibo sa mga gawain laban sa kasamaan at kriminalidad. Kapag may nakikita tayong kahina-hinala, i-report natin ito sa otoridad. Pangalawa, edukasyon. Sabi nga, ang edukasyon ay ang pinakamahusay na pamana na maaaring ipamana natin sa ating mga anak. Palagi nating bigyan ng prioridad ang pag-aaral ng ating mga anak at gawin nating inspirasyon ang kanilang mga pangarap at tagumpay. Panghuli, ang aking Christmas greetings. Ngayong Pasko, ang diwa ng pagpapatawad, pagmamahalan at pag-asa ay dapat muling mabuhay sa ating mga puso. Sa pagpasok ng bagong taon, sana ay maging maalab ang ating pagkakaisa at pagkilos para sa ating bayan. Maraming salamat po ulit sa oras ninyong mga kababayan. Patuloy po tayong maging matatag tungo sa isang bansang makabata at batang makabansa. Ang lahat po ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po, Attorney Emily, and of course, sa ating Vice President, VP Sara. Sa yugtong ito naman po ng ating programa ay magkakaroon po tayo ng photo opportunity. Kaya naman po ay maaari po lamang na tumayo ang lahat para sa ating crowd shot. Everybody stand po para sa ating photo opportunity. Magkakaroon po tayo ng isang crowd shot. Ay, sorry po. Okay, ready? Okay. 1, 2, 3. Saba, 1, 2, 3. Okay, maaari na po umupo ang lahat.